Ka-Coffee, magandang araw po sa inyo. Naghasik na naman po ng lagim itong mga DDS sa ibang bansa. Ito nakakahiya eh. Magiging refleksyon natin mga Pilipino yan eh. Mga DDS, kayo-kayo na lang, dinamay nyo pa yung mga Pilipino. Binash nila ng binash itong judge dyan sa ICC. Ang babastos ng pinagsasabi nila. At ang pinunteriya nila, itong si Ma'am naka-blondie. Yan, pinunteriya nila, ad hominem na. Binanatan yung physical looks ng babae, ng judge. Wala na talaga kayong respeto. Sobrang bastos nyo naman dyan. Ang masaklap, akala siguro nila, tayo mga Pilipino, lahat tayo, ganito ang ugali. Hindi. Mga DDS lang yan, ugali lang nila. Dyan yan ka-Coffee, dyan nila binastos yan sa social media, itong judge na to. And even yung LinkedIn account, LinkedIn ka-Coffee, kung familiar kayo sa LinkedIn, parang Job Street account, nitong judge na to, yung professional account niya, binash din nila. Tinadtad nila ng mga messages. Judge yan ha, judge yan sa International Criminal Court. Kung hindi patas itong judge na to, tutuluyan talaga yan si Digong sa ginagawa ninyo. And isa pa, pinapasama ninyo yung imahe ng Pilipinas na ganyan pala tayo. Meron ako napanood na video kanina, nasa Japan daw siya, pinalabas sila sa isang restaurant kasi magulo daw ang Pilipinas, sabi ng isang Japanese. See? Kaliwat kanan ng rally, hindi ba natin sinasabi na bawal mag-rally, na masama ang rally, depende sa pinaglalaban. Pero kung alam mo na, fake news na magra-rally pa kayo, yes, inalaw na kayo mang-rally, manggugulo pa kayo, maingay pa kayo, nakadistract pa kayo, wala pa kayong permit, etc. Sinong matutuwa yung host country? Magagalit at magagalit sa inyo. O pagsasabihan kayo, sige, pagsabihan na lang. Pero again, yung ginagawa ninyo, refleksyon yan ng bansa. Kung saan kayo galing. Sabi nga ng ating presidente, kayo ang ambassadors, ang mga OFW, kayo ang ambassadors ng Pilipinas. Kung ano yung performance ng isang, let's say, isang household worker, ng isang engineer, etc. Kung ano yung performance niya, reflection niya ng pinanggalingan niya. That's the reality. Kung saan siya bansa galing. O, kung nagnakaw yan, ganyan pala kayo sa Pilipinas. O ayaw ko na ng mga Pilipino kasi magnanakaw. O, di ba? Kung mabait yan, gusto ko ng Pilipino kasi mabait yan. Mapagkakatiwalaan yan. Kumuha tayo ng mga Pilipino kasi mapagkakatiwalaan. Ayun, nagigets ninyo yung punto ko. Pero ito mga DDS, sinisira yung imahe ng Pilipinas. Pasensya na kayo ha. Hindi naman lahat ng DDS, pero maraming mga DDS, sinisira ang imahe ng Pilipinas. Exhibit A. Binira nila ito. Itong si Ma'am. May nag-post. Sinishare nila. Ang dami shares eh. Yung ICC judge na parang bida lagi sa PORN Hub. Alam niyo yan? P-Hub, yung kulay orange. Parang bida raw itong si ate, si judge. Parang bida raw sa P-Hub, yung adult site na yan. PORN Hub. Na madalas, hindi ko na may mentionin, ganyan daw. Animales daw talaga. Anong kasalanan ng judge na to? Si Digong may kasalanan. O, pinost nila yan. At ang dami pa, tinadtad nila. Ka-Coffee. Yung LinkedIn account na sinasabi ko, tinadtad nila ng mga messages yan. O, basahin natin yung ilan sa kanilang mga messages dyan. Ma'am, please, release our beloved President Duterte. Ganun-ganun na lang yun. Nagkasala nga yan, kailangan litisin siya eh. Pakita ninyo yung ebidensya. Itong mga DDS na to, ang mali ninyo, ang kinakahulan ninyo mali. Ang kahulan ninyo yung kampo ni Digong, yung kanyang legal team. Kasi kailangan magagaling yun ng judgean para maipanalo nyo si Digong. In that way, maiuuwi nyo si Digong. Yun lang yun. Walang magagawa yung ganito mga comments ninyo. Dadagsain nila yung link, dadagsain nyo yung social media accounts nitong tao na ito, and then magmamakaawa kayo. Hindi ganyan ang justice system sa ibang bansa. Kung sa Pilipinas, bagamat may mga instances na nagkakaroon ng ganyan, pero sa ibang bansa, hindi lulusot yung ganyan mga makaawa ninyo. Magpresenta kayo ng mga ebidensya. Linisin ninyo ang pangalan ni Digong kung malilinis ninyo, and then, that's the time, mare-release yan si Digong. Diba? Hi ma'am, can you please bring back home our beloved President Rodrigo Roa Duterte? Your process is very unlawful. It must be the Supreme Court of the Philippines will take care the case first. What shame on you, ICC. Sabi ng netizen. Dinagsa talaga nila. Binakbakan talaga nila ito. Oh. Even ICC prosecutor has low moral, etc.
It is so unfair about PRRD. The entire nation witnessed how he was illegally arrested. He was not even given due process, and the police violated his rights. Have mercy on a man who is not a criminal but someone who genuinely cares for the Philippines. That's I am pleading on behalf of us Filipinos. Let him return to our country. Talaga nga naman kayo, oo. Okay pa yung mga ganyang statement pero sasabihan mo na bida sa isang adult site, itong si ate, hindi nakatanggap-tanggap yan. Binastos nyo na yung judge. Judge yan. Professor of law yan. Diba? Tas ganyan babastusin ninyo. I am a Filipino. Bring our President Duterte home. He does not deserve this treatment. Addicts deserve to suffer and die, not their victims. Ano to? Ang addict daw ay deserve mamatay, not their victims. Ano ibig sabihin? Yung collateral damage, deserve din? Yung chinugi na nadamay lang, deserve din nila mamatay? Yung tricycle driver na sinakyan lang ng addict, deserve din nila mamatay? Sabi ng isang netizen. To the honorable judges of the International Criminal Court, I am writing as a concerned Filipino citizen regarding the ongoing investigation into former President Rodrigo Roa Duterte. We hope that the ICC will hear the voices of the Filipino people who continue to support and stand with him. Talaga ba? Yan ba ang boses ng sambayan ng Pilipinas? Hindi, kayo lang yan. Just please don't bring Duterte back. Just bring Roque home. Ayan, maganda-ganda itong response na to. Huwag nyo lang iuwi si Duterte, hayaan nyo na yun dyan. Pero si Roque, pauwiin ninyo. Kaso hingi daw ng asylum ka, copy. Hingi siya ng asylum. Diyan na siya sa, sa the Netherlands. Kasi hindi siya makauwi ng Pilipinas kasi nahabol siya Biglang yaman kasi si Roque, hindi may paliwanag kung bakit biglang yumaman ang Inquirer, nilabas na rin naka-coffee. May article na rin po ang Inquirer dito patungkol sa mga pambabasos nila sa ICC judge. Basahin natin itong article na to. Nakakahiya itong mga DDS na to. Web attacks on ICC judge bad for Duterte's release. According to lawyer, hala, yari kayo. Mapapasama po pala sa inyo. Sabi ng isang abogado nagsalita isang abogado, yung pagbira ninyo dyan, pagbanat ninyo sa ICC judge, makakasama yan sa potential release ni Duterte. Yan, ayaw nyo kasi magsitigil O yan, sige. Babalik sa inyo yan. The social media attacks of former President Rodrigo Duterte supporters on the presiding judge in his crimes against humanity case, along with the recent political protests in his favor, may adversely affect his interim release plea. Imbes na makakalabas, hindi na makakalabas dahil sa ginawa ng mga supporters. Very good. Tama pala yung ginawa nyo. Tama pala. Base sa statement na ito ng abogado. Imbes na mapapalaya yan dahil sa ginawa ninyo, binira ninyo ng binira yung social media accounts ng ICC at ng judges. Ayan, baka hindi tuloy mailabas si Digong yan. Sabi po ni Joel Butuyan, an International Criminal Court accredited lawyer, said this on Monday during an online media forum at the Foreign Correspondents Associations of the Philippines. He had been asked about a similar remark by ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, who said such moves might backfire on Duterte. Babalik sa inyo. Imbis na si Duterte pabalikin ninyo, bumalik sa inyo yung pinaggagawa ninyo sa ICC. Naku, masakit sa inyo yan Mahirap tanggapin yan Ayaw nyo kasing tumigil Imbes na magpakadesente kayo, mas nagiging violente kayo ang ginagawa ninyo. I agree that it's going to affect the judges, especially on the issue of interim release, because the judges will see that the force of the Duterte camp is so powerful that even the ICC could be subjected to bullying, harassment, and attempts to manipulate. Butuyan said, speaking in a mix of Filipino and English. Ayan, lesson learned sa inyo. Lesson learned sa inyo, mga DDS. Ibig na may ilalabas ninyo yan, hindi nyo may ilalabas tuloy yan. Posible wala pa naman judges dyan. Wala pa namang hukom dyan. Sorry, wala pang judgment. Pero dahil sa kagagawan ninyo, iiyak na naman kayo dyan. Hala, sige, ayaw na tumigil That's going to be a factor, of course. Somehow, it will affect their temperament as well. Correct. Ikaw ba naman, bastusin ka
Di ba? Di ba magbabago yung isip mo pag binabastos ka? Di ba? O si PBBM, ilang beses yung binastos yan. Kung ano nang pinagsasabi ninyo sa presidente. O, sa tingin ninyo, ipagtatanggol pa rin kayo matapos yung bastos-bastos? And definitely hindi na. Di ba? Hindi kayo nag-iisip ng tama eh. Spamming the judges, Duterte supporters appeared to have spammed the LinkedIn post of ICC Pre-Trial Chamber 1 presiding judge Ulya Mutok, with some of them appealing for the Duterte's release. O yung LinkedIn, kawawa yung LinkedIn eh. Binira talaga yung LinkedIn account eh. Kaya mahirap din magkaroon ng LinkedIn account eh. Kaya yung mga nasa LinkedIn, make sure na wala kayong contact numbers doon, wala kayong email address doon, or kung ano man yan, o kaya address mismo, ingatan ninyo. Kasi baka magamit sa kasamaan yan. On March 11, Duterte was arrested at the Ninoy Aquino International Airport. Anyway, napag-usapan na natin yan for many times, no? Ito lesson, ito napulot natin dito sa sa balitang ito. DDS, ito para sa inyo. Magpaka-decente naman kayo, di ba? Iwanan ninyo yung ugali ninyo sa Davao. Kung namanan ninyo kay Tatay Digong yan, kasi normal naman yan, yung pagmumura, mga ad hominem, normal naman sa kanila yan eh, kasi pinapakita mismo ni Sara Duterte yan eh, ganyan yan eh. The way niya birahin si PBBM, pulang niya! Ganyan, chuchugiin kita. Iwanan niyo muna yung ganyang ugali. Huwag niyo dalhin sa ibang bansa dahil nakakahiya. Diba? Kasi kayo ang nakikiusap. Remember that, ha? Remember. Kayo ang nakikiusap sa International Criminal Court na palabasin si Digong. Kasi pwede siyang ma-release eh. Pero hindi ibig sabihin absuelto na siya sa kaso, ha? Yung interim release lang. Pansamantalang paglaya lang. Diba? Kasi September pa yung hearing. And medyo tatagal yan. Kasi tingnan mo, 6 months yung waiting period. For the confirmation of cases lang yan, ha? Hindi pa yan talaga yung rebuttal na. September 23 pa. Di ba matagal? So kayo ang nakikiusap na i-grant yung interim release na yan. So sana be kind, be courteous, be respectful. Kung ikaw ay DDS na nakikinig, i-share mo. Para mamaya may makabasa isang DDS na maging mabait kayo. Iwanan ninyo yung pangit nyong ugali sa Davao. Huwag nyo nadalhin muna sa buong mundo. Sige, okay lang sa Pilipinas, medyo nagiging acceptable na yung ugali ninyo eh. O sige, pero huwag nyo nadalhin sa ibang bansa, huwag nyo nadalhin sa ICC. Kasi, again, you have to remember, kayo ang nakikiusap na i-release si Digong sa pamamagitan ng yung interim release na sinasabi nila. Diba? Igalang ninyo yung mga judges. Huwag niyong bastusin. Kasi mamaya mapuno sa inyo yan, hindi lalong mailabas yan. Kayo ang talo dyan. Diba? Kung DDS ka na nakikinig, sana magising ka. Diba? I-share mo yan. Sabihan mo yung kakilala mong DDS na huwag maging bayolente kasi nagiging bayolente kayo. Huwag maging bastos. Iwanan ninyo yung pangit yung ugali dahil kayo yung nakikiusap. Imagine mo, kung ikaw yung nasa lagay na yan, kung ikaw pinakikiusapan pero binabastos ka, sa tingin mo, pagbibigyan mo yung kanyang pakiusap, definitely not. Diba? Matuto kayo dyan. Huwag bastos, maging decente, kahit ngayon lang, hanggang makalabas lang si Digong. Total, yan naman ang gusto ninyo, yan ang nagpapagulo eh. O, sige. And second, mali kayo ng kinakahulan. Ang kinakahulan ninyo, si Presidente Marcos, na hindi naman dapat siya. Ang kahulan ninyo, si Digong. Yung kanyang legal team, makiusap kayo. Please, Mr. President, pagalingin mo yung iyong legal team. Kunin mo yung pinakamahal na abogado at pinakamagaling na abogado para mapalabas ka. Yun. Dahil wala nang say ang Supreme Court dyan. Nasa kustodiya na siya ng International Criminal Court. Ibinigay na siya dyan sa ICC. Wala nang say dyan si PBBM. Kahit anong amnesty ang ibigay ng presidente o parol o kung ano man yan. Wala na. Wala nang jurisdiction ng Pilipinas dyan. ICC na yan. So, pagalingin ninyo, yung abogado ninyo, make sure you have all the best lawyers in the world. You have the money, you have the support of China, then maa-afford ninyo yung mga abogado na yan. Yun ang kahulan ninyo. Huwag na kayo magkahul-kahul kay PBBM. Wala na magagawa si PBBM dyan sa ginawa ninyo. O siya, sige ka-coffee. Kung may kakilala kayong DDS, sabihan ninyo maging respectful, maging decent, dahil sila ang nakikiusap. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow sa ating Facebook page, please do so. Like and follow. Yung mga nasa YouTube, please click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated kayo once we have new videos. I'll see you in my next video, ka-coffee. See you. Bye-bye.